week 5 na tayo ng quarter 4. At ang pag-aaralan natin ngayong week na ito ay solving routine and non-routine problems using data presented in a pie graph. So ito ay common continuation ng lesson natin ng isang linggo kung saan this week ia-apply na ninyo ang natutunan nyo regarding pie graph. Huwag kalimutan, pagkatapos manood at matutunan ng lesson, mag-comment, hashtag your full name, hashtag problem solving, hashtag data in a pie graph, at sagutin ang mga tanong na ano ang mga steps sa pag-solve ng math problem. At punta na tayo sa ating lesson. Ano nga ba ang steps sa pag-solve ng math problems? Una, understand. At sa ilalim ng understand, nandun yung mga tanong na ano yung ask o ano yung hinahanap at ano yung given o important numbers na kailangan para ma-solve ang problem. Number 2, plan or strategy. Ito naman yung formula na dapat mong gamitin o ano yung number sentence na gagamitin mo using the given para malaman o masagot kung ano yung hinahanap sa problem. Number 3, syempre, using the formula or the number sentence, isosolve mo kung saan ipapakita mo ang computation gamit ang formula or number sentence. And number 4, look back or check. Check mo kung tama ang iyong sagot. So, yan ang mga steps sa pag-solve ng math problems. Actually, na-discuss na natin ito noon kasi every topic naman ay ina-apply natin sa pamamagitan ng pagsosolve ng routine and non-routine problems. So, ulit, ano ang mga steps in solving math problems? Una, understand, at yon ay ask and given. Sunod ay plan or strategy, yun ang formula or number sentence. Number 3 ay ang pag-solve kung saan i-compute mo gamit ang formula or number sentence. At number 4, look back or check your answer. Pwede rin gamitin yung agonsa. Ito yung aking nire-recommend sa inyo noon na actually itong agonsa ay ito rin yun. Itong 4 na steps na ito kung saan A stands for ask, G for given, O for operation, N for number sentence, S for solution, and A for answer. In short, agonsa. Okay, apply na natin ang mga steps in solving problems sa problem na ito. Ang Red Cross Blood Donor Clinic ay nagkaroon ng isang successful na blood donations na kung saan sa loob ng 3 oras, 1,500 na tao ang nag-donate ng kanilang dugo. At ang sumusunod na pie chart or pie graph ang nagpapakita ng blood types na i-donate sa Red Cross. So, out of 1,500 people na nag-donate, ito ang mga types of blood. Kung makikita nyo sa ating pie graph or pie chart, nahahati ito sa 1, 2, 3, 4 sectors. Kung saan bawat sector or bawat slice ay nagpapakita ng type ng dugo na i-donate. So, slice A or sector A is 28%. So, 28% daw ang nag-donate ng type A na dugo. Then, dito sa sunod na slice represented by color na blue or the blue color ay type B kung saan 20%. The red color or the red sector represents type O kung saan 36%. At ang green color ay para sa type AB na 16%. At yung type A ay nare-represent ng yellow color. So, 4 na sector yan dahil may 4 na type ng dugo na i-donate. Yan ay type A, type B, type O, and type AB. So, unahin natin yung unang step which is understand. So, ano ba ang hinahanap or ano yung ask sa problem? Ang hinahanap ay number of people who donated in each blood type. Ilan daw ang bilang ng mga tao na nag-donate ng dugo dito sa bawat blood type na ito? Ilan ang nag-donate ng type A,
ilan ang nag-donate ng type B, ilan ang nag-donate ng type O, at ilan ang nag-donate ng type AB. At ang given, syempre, ano ba yung total ng bilang ng mga taong nag-donate? So, that is 1,500. At ano naman yung mga percent na nire-represent ng bawat blood type? So, 16% for type AB, 28% for type A, 20% for type B, at 36% for type O. So, masanay na kayo na usually, sa ating pie graph or pie chart, ang ibinibigay na data ay in percent. Okay? Natutunan naman natin last week na yung mga percent na yan ay nakukuha natin ng equivalent numeral or number using the formula, hindi ba? And speaking of formula, punta na tayo sa plan or strategy. Anong gagawin natin para makuha ang bilang ng nag-donate ng bawat blood type na ito? So, ang unang gagawin, kunin ang formula or number sentence. Ito yon. N equals total. When we say total, ano ang kabuuang bilang ng mga nag-donate ng dugo? Times, open parenthesis, slice percent divided by 100%, close parenthesis. Etong slice percent na ito yung given na percent per sector o per slice. So, i-divide mo yan sa 100%. Bakit kailangan i-divide sa 100%? Kasi itong total percent ng isang pie graph, hindi ba ay 100%. So, kailangan mong alamin ano yung equivalent ng bawat percent na ito. Kaya, i-divide sa 100%. So, sa mas madaling paraan, kasi actually, pwede namang hindi na ito gawin. May isang mas mabilis na paraan para hindi mo na kailangan i-divide yung certain percent sa 100%. Paano yon? Ibigay mo ang decimal equivalent kasi ganun din naman yon. When we say decimal equivalent, ano ang decimal equivalent ng bawat percent na given dito? Example, ang given ay 28%. So, ano ang decimal equivalent ng 28%? Yon ay 0.28. Ganon din yon kasi when you divide 28% by 100%, ang sagot ay 0.28. Paano ito gagawin sa mas madaling paraan? Tingnan mo yung percent. Ang decimal point niyan ay nasa dulo. Hindi ba? Inaral natin yan noon. You just move the decimal point 2 places to the left, papunta sa kaliwa ng 2 beses. So, mula dito sa dulo, laging nasa dulo ng number ng percent ang decimal point. I-move mo ng 2 papunta sa kaliwa, nandun na sa unahan ng decimal point niya, kaya siya naging 0.28. So, paano gagawin dyan? Ang talagang ating formula ay N equals total times 0.28 because that is the decimal equivalent. So, anong decimal equivalent ng 20%? That is 0.20. How about 36%? 0.36. And how about 16%? 0.16. So, pwede na tayong mag-solve or mag-compute. So, ang total ay 1,500. Yan yung bilang ng tao, kabuang bilang na nag-donate times 0.28. Ito yon, 28%. That is 420 people. And then, for 20%, 1,500 times 0.20, yon ay 300 people. And for type O, 1,500 times 0.36 equals 540 people. And for type AB, 1,500 times 0.16 equals 240 people. So, anong ibig sabihin? Ang nag-donate ng type A ay 420, ang nag-donate ng type B ay 300, ang nag-donate ng type O ay 540, at ang nag-donate ng type AB ay 240. So, paano mo siya i-check? O how will you look back? E di, i-add mo lahat yung nakuha mong bilang ng taong nag-donate sa bawat type ng dugo na kailangan ang total ay 1,500 o kung ano yung kabuuang bilang ng nag-donate. So, 420 plus 300 plus 540 plus 240 equals 1,500. Let's have another problem.
Si Aling Marta ay nagtinda ng 600 pieces of fruits na ipinapakita sa pie graph. Ang gagawin daw ay hanapin kung ilan ang bilang ng bawat klase ng fruits na kanyang ibinenta o nabenta. So here is the pie graph or pie chart. The title is Aling Marta's Fruit Sales. At kung mapapansin nyo, ilan ang sectors or slices niya? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 6 slices or 6 sectors na nagre-represent sa pineapple, 10%, durian, 5%, apple, 25%, papaya, 10%, watermelon, 20%, and mango, 30%. So, unahin natin ang understand. Ano ang hinahanap or ask? Bilang ng bawat klase ng nabentang prutas. Okay? At ano ang given? Siyempre, yung percent ng bawat fruits. 10% for pineapple, 5% for durian, 25% for apple, 10% for papaya, 20% for watermelon, 30% for mango, and of course, yung total, which is 600 fruits. So, paano ang gagawing formula or number sentence o yung ating tinatag na plan or strategy? O, gagaya ng ginamit natin doon sa number 1 problem, total times slice percent divided by 100% or simply, total times decimal equivalent. So, example, gamitin natin yung sa pineapple, total times 0.10%. So, ano ang decimal equivalent ng 5%? Yan ay 0.05. Ang apple, 0.25. Papaya, 0.10. Watermelon, 0.20. At mango, 0.30. So, yan ang mga gagamitin nating decimal equivalent na imumultiply natin sa total para makuha ang bilang ng bawat fruits na naibenta. So, isolve na natin or i-compute. Unahin natin ang pineapple, 600 times 0.10, 60 pineapples ang naibenta. Para sa durian, 600 times 0.05, 30 durians ang nabenta. For apple, 600 times 0.25, 150 apples. For papaya, 600 times 0.10, 60 papayas ang naibenta. For watermelon, 600 times 0.20, 120 watermelons ang naibenta. At for mango, 600 times 0.30, 180 mangoes ang naibenta. So, paano natin i-check o how are we going to look back? I-add lang natin lahat ng nakuha nating bilang ng bawat fruits at dapat ang total niyan ay 600. So, 60 plus 30 plus 150 plus 60 plus 120 plus 180 equals 600. That's it. That's how we solve routine and non-routine problems using data presented in a pie graph. So, huwag kalimutan dahil tapos na ang ating tutorial video. Mag-comment, hashtag your full name, hashtag problem solving, hashtag data in a pie graph at sagutin ang tanong na ano ang mga steps sa pag-solve ng math problem. So, huwag kalimutan, stay safe, stay healthy by staying at home. God bless everyone and see you once again next week for another tutorial video of our math lessons. Bye!